So magandang araw sa ating lahat at welcome sa ikalimang module ng Filipino 10. So sa araw na ito ay tatalakay na tayo ng mga bagong aralin na bahagi ng ikalawang markahan. So umpisahan natin sa lesson natin ngayon. Okay. So tingnan natin ito. Suriin natin yung mga sumusunod na larawan. So sa mga slides na ginawa ko, meron akong dalawang pelikula na in-screenshot. Okay. At pansinin natin yung mga laro. Hindi ko alam kung napanood nyo na itong mga pelikulang ito. Okay, pero ah hindi ko na ikukwento kasi baka hindi ko pa napapanood. So, try nyo panoorin. At saka pansinin niyo yung ah, mga kinuha kong larawan. Okay, tignan muna natin yung una. So, yung unang pelikula ay Gone Girl. Okay, hindi ko alam kung napanood nyo na pero alam ko nasa Netflix to. Okay, so sa Gone Girl, syempre about siya sa babaeng nawawala. Okay, nawawala. Okay, so tingnan niyo yung mga screenshot na siniti ko rito. So, ito yung nagkakilala sila, pinak pinakilala sa magulang. Yan, so, nagkaroon ng affair yung lalaki, nagsulat siya sa diary, then nawawala na yung babae, then, pero dito buhay siya, may sinusulat siya sa kalendaryo, okay. Then, nagkaaway siya, bumalik siya sa ex niya, then bakit dito parang ganito na naman siya, then, bakit maraming camera, at sumuli, bakit magkasama sila ulit, nawala siya, okay. Then, bakit galit yung lalaki dito? And then, bakit magkasama na naman sila sa dulo? So, yung screenshot na yan ay kuha sa pagkakasunod-sunod ayon sa pelikula. So, ang mapapansin natin, pag nanonood kasi tayo ng isang pelikula, minsan hindi natin magets yung pelikula unless matapos na natin siya. So, ibig sabihin, merong ginagawang technique yung director, ganun din pag nagbabasa tayo, yung writer, na hindi natin agad mahuhulaan yung pelikula. So, pinapaikot-ikot niya yung mga pangyayari. So, in short, pinapaikot-ikot niya yung banghay. So, ibig sabihin, hindi mo agad ito magigets unless matapos mo siya, then, isunod-sunurin mo na lang siya sa isip mo. Kung ano yung mga, ano kayo unang nangyari, ikalimang nangyari, ikatong nangyari, at ikaapat na nangyari, at ikalimang nangyari. Okay. Pero sa pelikula, pag pinresent siya, iba-iba o hindi magkakasunod yung mga pangyayari. So, ikaw sa isip mo yung nag-a-arrange ng tama o chronological na pagkakasunod-sunod. Okay. Pero sa pelikula, baka may foreshadowing o kaya may flashback para ipakita, i-suggest yung isang ideya sa atin. Okay, actually mas malawak siya pag pinapanood kasi pag nababasa, textual lang yung clues na nakikita natin. Ito kasi visual na, may textual pa. So, dalawa yung ating binabasa. Okay, so tignan naman natin itong isa, The Good Dinosaur. Hindi ko alam kung napanood na rin ito, pero sikat to dati na isa sa mga magandang panoorin. So sa The Good Dinosaur, ganun din, nag-screenshot din ako ayon sa pagkakasunod-sunod. So ito, 'di ba 'yan? Tapos kasama niya yung tatay niya, kasama niya yung pamilya niya, then kasama niya yung tatay niya, then parang namatay yung tatay niya sa baha, parang ano ako na din yan siya nag-survive, pero mag-isa na lang siya, malungkot siya, gumawa siya ng bahay, may nakilala siya, pinagtanggol siya nung kakilala niya, naging magkaibigan sila, nagkwentuhan sila about sa pamilya, then na-trouble siya, pero may mga nagligtas sa kanya, nagligtas din yung kaibigan niya, then uh, yan, then nagkaroon ulit ng baha, then bumalik na yung kaibigan niya, nakita niya yung pamilya niya. Tapos siya din ay nakita niya yung pamilya niya. Okay, kung titignan natin guys, yung pangalawang pelikula, makikita natin sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na as is, walang dapat balikan, kundi dapat lang subaybayan yung mga pangyayari. So sa pangalawang pinanood natin, hindi ito kailangan pagsunod-sunod rin sa isip mo dahil sunod-sunod na yung mga pangyayari. So ano yung kiugnayan yan sa ating paksa na banghay? So pag tayo ay nagbabasa o kaya ay nanonood tayo ng pelikula, minsan ang banghay ay hindi obvious. Kaya kailangan natin siyang hanapin para mas maintindihan natin yung ating binabasa o ating pinapanood. Ibig sabihin, kailangan nating subaybayan ano ba yung mga pangyayari sa kwento na masasabi nating mga bahagi ng banghay o nagko-contribute para mabuo yung kwento. Okay? So, kasi pag, halimbawa yung Gone Girl kanina, oo, meron siyang kwento, hindi sunod-sunod.
Pero para mas maintindihan natin siya ng lubos, kailangan nating i-arrange yung kwento para makita natin yung mismong banghay. Okay, yung tignan natin, ano ba yung tinatawag muna nating banghay? Kasi sa kwarto na ito, ang gagawin nyo halos ay pagbabanghay. Okay, so medyo matrabaho ito, pagbabanghay. Bakit? Dahil yung first lesson natin ay about lamang sa pagbabanghay ng mga maikiling kwento. Okay, para kang nagsusuri dito ng isang akda, pero ang kaibahan lang, banghay yung hinahanap mo o yung plot. Dahil hindi lahat ng pelikula o hindi lahat ng napapanood natin o nababasa natin ay mayroong hayag na banghay. Ibig sabihin, may mga pelikula o maikling kwento o nobela na ang banghay ay nakatago. Kailangan mo siyang tuntunin o taluntunin para malaman mo, yun pala yung kwento. Ito pala yung climax. Ito pala yung naging resolution. So, tignan mo natin, ano ba yung tinatawag nating banghay? Okay. So, sabi ng UP Dictionary ng Filipino noong 2001, ang banghay daw ay may kahulugang borador. Ibig sabihin ng borador, draft o pattern. Pangalawa naman ay balangkas, so framework o frame, plano o plan, and then proyekto. Sabihin ng proyekto ay parang plano din or project. Di ba sa mga, bawa sa architecture, for some project, so meron kang plano o pero yung gagawing proyekto. Okay. So yung banghay, ibig sabihin pala, pag tinignan natin yung kwento, para siyang plano ng kwento. So yun yung gusto sabihin sa atin ng UP Dictionary yung Filipino. Okay. Tumutukoy rin daw ito sa buod ng kwento. Ibig sabihin ay buod ng kwento. Pag-usapan nga muna natin yung buod. Ang buod ay hindi pagkuha ng mga part ng kwento. Nasanay kasi tayo ng elementary, o meron sa inyo na elementary, nagbubuod, kukunin yung umpisa, kukunin yung gitna, kukunin yung dulo, pagbubuod na ang tinatawag. Pero ang pagbubuod na tinutukoy dito ay yung pagbubuod ng kwento ay hindi pagbubuod ng teksto na makikita natin at direkta nating kukuhanin yung teksto. Kundi ang pagbubuod na tinutukoy dito ay pagbubuod ng mga ideya. Ibig sabihin, ano ba nangyari sa unang part? So, sasabihin mo yun sa sarili mong salita, pangalawang part, pangatlong part, pang-apat na part, at iba pang part. So, ano ang binubuod mo rito? Mga pangyayari at aksyon na nagaganap sa isang kwento. So, pangyayari at aksyon na nagaganap sa isang kwento. Okay. So, hindi lamang daw paglalakbay, kundi batayan ng kasiningan ng isang akda ang isang banghay. Minsan, kapag tayo ay nagbabasa, halimbawa libro o nobela, di ba binabasa natin yung story blurb sa likod o parang cover blurb sa likod. Ibig sabihin, doon natin nakikita ano ba yung magiging daloy ng kwento. Ganun din tayo pag nanonood, halimbawa, ng film. Pag nakita natin yung film, di ba may parang synopsis. Binabasa natin yung synopsis. Then pagka feeling natin interesting yung kwento, interesting yung plot ng storya, okay to. So, ibig sabihin, ikaw ay manonood ka, babasahin mo yung kwento. Okay. So, ganun din yung sinasabi dito. Hindi lamang daw siya paglalakbay. Kasi pag paglalakbay, tinatalunton mo yung daan ng kwento para maintindihan mo. Kundi, batayan din daw ng kasiningan ng isang akda. Kaya halimbawa na lang dito, yung isang movie na sikat din, hindi ko alam kung napanood yun, yung Hintayan ng Langit. Di ba about siya sa parang purgatorio eh. Ang nagsulat dito ay si Juan Miguel Severo. Okay, so pelikula ni Eddie Garcia at saka ni pangalan ng matanda na isa. Ano ba ito? Ano yung pangalan ng matanda? Basta isang matanda din na sikat na artista. Sino na nga pangalan? Si Gina Lopez ba? Hindi si Gina Alhan. Gina Pareño. Parang ganun. Gina Pareño yata. Okay. So sila, yung konsepto o yung banghay niya, umikot sa purgatorio. So ibig sabihin, nakikita natin doon, si Juan Miguel Severo, gumawa siya ng isang lugar na masining o merong pagde-describe sa atin o binibigyan tayo ng idea na may ganun palang lugar. So, hindi lang siya paglalakbay, kundi binabatay din doon yung kasilingan ng kwento. May mga kwentong post-apocalyptic. Okay, maraming aso. Okay, so, may mga kwento rin about sa, halimbawa, ang istorya lang ay sa dalawang tao. So, about sa pag-ibigan. Halimbawa na lang, yung upload lang ng TVA sa kanilang YouTube channel, yung Write About Love. Paano nga ba nagsusulat ang isang writer na about sa love, lalo na kung hindi pa siya nakakaranas ng isang love story o isang masasabi natin romantic love story o isang pag-ibig, okay, sa opposite sex or sa same sex. So hindi pa siya nakakaranas, paano siya nagsusulat? So nakabatay kasi yung kasiningan ng kwento sa plot
ano, lagi nating tatandaan. So nakabatay rin daw dito ang hindi malilimutang karanasan ng pagbabasa. So bakit ba tayo 'pag nagbabasa, 'di ba, hindi natin maiwan minsan yung binabasa natin kasi 'di ba parang minsan malapit may gusto kang marating, 'di ba? May gusto kang magets, may gusto kang matutunan na matututunan mo kung pagpapatuloy mo yung pagbasa. Na maintindihan mo kung pagpapatuloy mo yung pagbasa. So nakabatay rin daw dito, yung hindi malilimutan karanasan sa pagbasa na habang binabasa mo pala yung kwentong ito ay naramdaman ko yung o nakita ko na magandang basahin. Ibig sabihin, hindi lang kwento, kundi pati yung siguro yung wika ay maganda ring basahin, nakaka-relate ka, di ba? Okay. Nasusurin din ako kasiningan ng isang kwento sa pamamagitan ng pagbabanghay nito. Kaya nga gagawa tayo ng pagbabanghay para makita natin, para masuri din natin, ano ba yung structure, ano ba yung backbone ng kwento, di ba? So yung bang sa banghayan nakita. Okay. Gabay ito ng isang manunulat sa pagsusulat. Actually, pag nag-creative writing ka, bawa sa college, isa sa mga course mo, ibig sabihin ng course ay isa sa mga subject mo, eh hindi mawawala yung plot. Okay, pagsulat ng plot, iba't ibang uri ng plot. So actually kami, hindi naman kami, wala kaming creative writing, pero ako, meron kaming subject ng college na maikling kwentong Pilipino. Halos doon talaga kami susulat ng plot. Kailangan mo magsulat ng plot about agape, about philia, about eros. So iba't ibang uri ng pag-ibig, sinulat din namin iba't ibang tunggalian, pero plot lang muna. Then kapag nagustuhan ng teacher namin, pinapatuloy niya ng kwento. Yun yung project namin, yun yung exam namin. So ganun kami ng college. Pero kayo siguro, yung iba sa inyo hindi na hindi naman pangarap maging writer, pero sa totoo lang, may mga profesyon na kahit anong profesyon mo, writer ka. Maraming doktor ang writer, lalo na ng mga kwentong pambata. Kasi, diba, lalo na yung mga doktor na ang focus talaga nila ay mga bata. So, nagsusulat talaga sila ng maikling kwento, lalo na may kaugnayan sa medisina din naman. Okay. So, dun pa natin. So sabi nila dito, magkakaugnay daw na pangyayaring lumilikha ng isang tunggalian. So ibig sabihin ng magkakaugnay, guys, ang banghay ay resulta ng sanhi at bunga. So sa number 1 pangyayari, sanhi, nagbunga siya. Then yung bunga na yun, magiging sanhi naman ng susunod na bunga. Then yung bunga na yun, magiging sanhi naman ng susunod. So resulta siya ng sanhi at bunga. O sangay-sangay na sanhi at bunga. Okay. Para daw makalikha ng isang tunggalian, isang physical o psychological na layunin. O tandaan natin guys, hindi lahat ng away o tunggalian ay physical. Actually, mas mahirap gawin o mas mahirap basahin ng isang akdang psychological. Okay? Kasi kumakalkal yan sa iyong pag-iisip. Halimbawa ng isang napanood ko siguro dati teleserye about sa pagkalkal din sa psychological na pangyayari. Bagamat may psychological na suliranin naman talaga, yung The Good Son ba yun? O The Good Son, yung bida ay si Jerome Ponce, si Yula Valdez, tsaka pangalan nito, yung partner ni Julia dati, o yung tas si Nash Aguas. So actually, may pag sinuri natin yung karakter ng bawat isa, makikita natin yung kanilang iniisip. Ano ba kasi hinuhulaan doon kung sino yung pumatay sa tatay nila eh. May lumasok kasi sa tatay nila. So, tinitignan doon, pagka binasa mo yung mga karakter, ano ba yung nasa isip talaga nila? So, may pagkalakal at may tunggalian yun sa psychological nila kasi kung gagawin ba nila isang bagay o hindi nila gagawin, part yun ng psychological na pangyayari. Okay. So, lumilikha daw ito ng isang kakintalan o isang bisa. Okay. Ayon sa librong ni Aristotle na Poetics, ang banghay daw ay pagkakaayos ng mga insidente sa paraang kapanipaniwala at makatwiran. Okay. Pagkamat may ibang mga teknik ng banghay na parang nakakabigla, halimbawa, okay, hindi naman natin maiaalis na may mga banghay din na pag tinignan natin, parang di naman kapanipaniwala. Kasi biglang may mangyayari na hindi naman ina-expect. Diba? Parang may dadating na something, pero wala naman siya sa unang-unang kwento. So, nangyayari ito sa mga teleserye para humaba, o kaya para, di ba, halimbawa, nagkaka-amnesia, nagkaka-aksidente, nagkakasunog, di ba, biglang magpapalit ng muka, biglang magpapalit ng
magpapa-plastic surgery, ganyan. So, part yan lahat ng banghay. Okay. So, tinutukoy rin sa kilos at pagkakalatag ng mga pangyayari sa kwento tungo sa pagkakaroon ng artistiko at emosyonal na epekto. Ito yung isa sa mga layunin siguro ng banghay, yung magkaroon ng emotional appeal sa atin. Paano yung emotional appeal? Halimbawa, kapag ikaw ay nakinig, ikaw ay nakinig o kaya ay ikaw ay nagbasa, parang nararamdaman mo rin yung nararamdaman ng mambabasa, ng author o nung sinusulat nga o kaya nung karakter nung tauhan. Ibig sabihin, tumatagos sa iyo yung problema niya at nararamdaman mo yun. May epekto sa yung emotional yun. So halimbawa, lalo na kung may same field o same na karanasan ang pinapakita doon sa kwento o sa pelikula sa sarili mo o kung nakaka-relate ka sa kanyang buhay. Halimbawa, meron yung epekto sa atin. Okay. So, kung gayon, ang banghay ba at mismong kwento ay iisa? Sagutin nyo ngayon sandali sa inyong sarili. Yung banghay ba at saka yung kwento iisa? Ito yung banghay, ito yung kwento, iisa lang ba sila? Okay. So, actually, hindi. Bakit? Pansinin na lang natin yung Gun Girl kanina. So yung Gun Girl, yun yung mismong kwento, pero hindi siya yung banghay. Bakit hindi siya yung banghay? Kasi hindi naman sunod-sunod yung Gun Girl. So nagiging banghay lang ang isang kwento kung sinusunod ng kwento yung mismong banghay. In chronological form, o chronological form. Tignan natin, sabi dito, inilalarawan daw ang pangyayari ng mga papaglarong kwento sa tamang chronological na pagkakaayos ng mga pangyayari. Sobrang daming maikling kwento o sobrang daming pelikula na pag pinanood natin at binasa natin, hindi chronological yung banghay. So ang tawag natin doon, yun yung mismong kwento. Okay? Pero, hindi yun yung banghay. Ang banghay, kapag inarrange na natin yung mismong kwento sa chronological na pagkakaayos. Okay, so susunod, binibigyang paliwanag nito ang tila kalat-kalat na mga pangyayari. So, kung sa umpisa, o sa mismong kwento, puro pahiwatig, di ba? Di ba ganyan eh, karaniwan sa kwento, puro description, yan. Ang banghay, tinatahi na niya yon. Ibig sabihin, hindi kanya pagde-describein, kundi ikukwento niya yung unang nangyari, pangalawang nangyari, ikatlong nangyari, at kapat na nangyari, ikalimang nangyari. So sa mismong kwento, maaaring mauna yung ikatlong nangyari, then susundan ng unang nangyari kasi maaalala niya, di ba? Ganyan sa mga teleserye, di ba may flashback ng pagkabata, di ba? May mga ganon. So, yun yung tinatawag natin mismong kwento. So, hindi siya banghay. Ang banghay, mula umpisa hanggang dulo, chronological o chronological yung pagkakaayos. Okay. Isinasayos ito ang galaw ng mga tauhan upang makalikha ng kakintalan. Okay, ibig sabihin, inaayos niya yung galaw ng tauhan o yung tamang chronological na pagkakaayos para makita natin talaga yung ano ba yung gustong ihatid ng kwento na ito. Samantalang sa mismong kwento daw, maaaring magkabali-baliktad o magsimula sa gitna ang isang kwento o maaaring magkabali-baliktad ang daloy ng kwento. Ibig sabihin, lalo na kung mapaglaro yung plot, may plot twist, nga. Okay, so yun yung mismong kwento. At iba yun sa banghay. Kasi actually, banghay muna ang isang kwento bago siya maging mismong kwento. Nagigets na ba ako? Para may banghay muna, yun yung plot. Then, kung yung director masyadong creative o yung writer, parang gagawan niya ngayon yun ng gagawan nyo ngayon ng arrangement yun sa mismong kwento o sa film. Pag pinanood natin yung film, kaya pala, parang sa dulo natin maintindihan eh. Kaya pala may ganun sa umpisa. Kaya pala lagi itong pinapakita. Di ba sa mga teleserye? Bakit laging pinapakita yung rep? Nandun pala yung diary, di ba? Bakit laging pinapakita yung, halimbawa, di ba, planting kasing tawag natin to eh, halimbawa sa pelikula. Halimbawa, di ba, pinokus dun sa wallet, halimbawa. Di ba, yung sa wallet, o kaya sa envelope. May something yung envelope na yun na magagamit natin o pinaplant tayo dun sa idea na envelope kasi magagamit natin yun as reference sa future. Okay, di ba? Parang ang nangyayari, pinaplant tayo para umani tayo sa dulo, para maani natin yung idea o yung kakintalan na gustong ibigay sa atin ng kwento. So, tawag natin doon ay planting. Okay. So, ngayon tignan natin.
Kung gayon, mahalaga ba ang banghay ng isang kwento? So, tingnan natin. Siyempre, mahalaga naman talaga yung banghay. Okay. Anong function niya? Nagbibigay alin sa mambabasa, ang kakaibang banghay. Diba? Pag kakaiba yung banghay, nakapagbibigay ng aliw. Ibig sabihin, nakapagbibigay ito ng ideya sa atin na, subaybayan ko nga ito kasi parang kakaiba yung banghay. Okay? Kayang suportahan ng isang mahusay na banghay, isang kwento kahit na mahina yung wika nito. Halimbawa na lang, bakit maraming naaaliw sa mga kwento sa Wattpad noong unang lumabas yung Wattpad, di ba? At naging mga libro yan di ba? Yung mga Wattpad stories. Pero sa akademya, hindi ito tinatanggap bilang isang akda. Kasi hindi mahina yung wika niya. Ibig sabihin, hindi ganun ka-standardize yung wika. Hindi ganun pumasok sa canon o sa parang standard, lalo na sa academe, yung ginamit na wika. Diba? Yan yung halimbawa, diba? Mark POV. Diba? May mga ganun yan sa may Wattpad kung nagbasa kayo. Okay. May mga ganun siya. So, ibig sabihin, kahit daw, kaya binabasa ng mga tao, kahit mahina yung wika, kahit hindi pasok yung wika, ay dahil maganda yung banghay. Diba? Lalo na pag love story, diba? Laging meet cute. Yan yung umpisa niyan diba? Meet cute. Diba? First chapter, kakakilala, cute, sobrang, sa mga pocket mo, sobrang ideal ng mga paglalarawan. So, bahagi lahat siya ng, ini-stimulate lahat siya ng banghay. Okay? Pangatlo, ito ang pinakakaluluwa ng isang kwento. So, ibig sabihin, kung walang banghay, walang kwento, walang mismong kwento. So, mechanical na tungkulin nito ang maging balangkas. So, pagka mechanical na tungkulin, ibig sabihin, kung wala itong banghay, mabubuwag kasi wala yung mechanical na suporta. Okay, isang kwento. Okay. Kaya kami mga kwentong magulo kasi baka magulo din yung banghay. Okay. So, kinokontrol nito ang tagong pandamdamin ng mababasa. Sinabi ko na yun kanina. So, parang may apela siya sa atin lagi. Diba? Okay. Bakit ka naiiyak? Bakit ka natatawa? Bakit ka nanghihinayang? Diba? Kinokontrol lahat siya ng mababasa. Actually, yan yung isa sa mga diniscuss sa Write About Love Kasi nagsusulat nga sila ng love story. Kasi parang siya, pag pinanood nyo, libre naman sa YouTube, i-spoil ko na ng konti. Ang bida dun si Miles Ocampo tsaka si Rocco Nasino. Sila yung writer. Then, sa mismong kwento, may kwento sa loob. Parang ganun kasi. Yung sinusulat nilang love story, may gumaganap din sa loob. Gumaganap si Constantino tsaka si Joem Bascon. Bascon. Okay, so, then, iniiba-iba nila halimbawa, what if ganito, what if ganyan. Tapos, mag-iiba din yung ginagawa ng mga actor o actress dun sa loob ng film. Ibig sabihin, may film sa loob ng film. Parang ang babae sa septic tank, ganun yung setup. So, doon, sinasabi niya, halimbawa, nagka-cancer yung lalaki doon di ba? Sabi ni Miles, dahil writer sila, stage 2 lang daw yung cancer. Kasi gusto niyong pauwiin si Geng, nasa abroad si Geng. Parang ganyan. Okay. Then biglang, parang hindi naman daw urgent. Binago nila. Kunyari nagkamali lang yung doktor. Ginawa nila stage 4 na. Okay. Tapos 2 months na lang yung buhay. Kasi para maging urgent. Kasi pag stage 2, di ba, parang hindi naman masyado pa. Kaya pang gamutin o kaya pa i-chemo. Kanya. So ginawa nila stage 4 para daw makauwi na. Parang urgent yung dating. So, ngayon, kinokontrol niya yung damdamin natin. Ibig sabihin, kung hindi natin alam na ganun pala ginagawa ng mga writer na pag-control sa damdamin natin. May nagsabi nga doon sa comment section sa YouTube na parang ang dating daw ay ginagago daw pala tayo o ginloloko pala tayo ng mga writer. So ganoon naman talaga, pinaparamdam nila sa atin yung mga dapat nating maramdaman kapag tayo nagbabasa o nanonood ng isang akda. Okay. Binubuhay dito ang interes, pangamba at impluwensya sa loob ng takdang panahon. Kaya nagbibigay itong aliw sa mga mababasa ang kakaibang banghay. So ito na yung sinasabi ko, may plot twist. So kanina, nagbibigay ito ng interes, pangamba at impluwensya sa loob ng takdang panahon. Hindi ba halimbawa, pag malalaman na yung katotohanan, kinakabahan ka, di ba sa mga teleserye, kapag may ibubuko na, kapag magko-confrontation, di ba, dyan na yung parang, excited ka. Di ba lagi yan pag Friday, puputulin. Diba sa mga teleserye, bawa mong ginagawa yung scene, yung pagkikita nila Lunes, Martes, Merkules, Webes, Biyernes. Pag Biyernes na, puputulin pa yun. Sa Lunes pa ipapalabas. Diba ganun? Okay, so halimbawa sa ang probinsyano, di ba magkaka-enkwentro. Diba? So, inaabangan mo yan kasi nagpapakita yan ng interes at nakangamba ka din para sa pangunan. Pero kay Carlo, di ka dapat mangambahan. Hindi mamamatayan, bida. Okay. So, ang impluwensya sa loob ng isang takdang panahon. So, pinapangamba tayo,
kabatayon ng banghay. Okay. So meron tayong mga ayos o istruktura ng banghay. So meron tayong tinatawag na traditional na banghay. Pag sinabi natin traditional na banghay, so ito yung banghay na simula, gitna at wakas lamang. Ibig sabihin, ito ang maigit na pagkakasalansan na magkakaugnay na pangyayari sang-ayon sa lohika ng sanhi at bunga. So ano yung simula? Ano yung simula ng lahat? Then ano yung binunga nito? Then yung bunga na yun na naging sanhi naman, ano yung naging bunga ulit? So, lohika siya ng sanhi at bunga na ang nagiging pundasyon ng mainam na banghay. Actually, sa mga luma o sa tradisyonal na pagbabanghay, simula, gitna at wakas lang ang ginagamit natin sa pagbabanghay. Okay. So, ngayon, meron tayong, hindi muna yan, ito muna yung, pangalawa naman, yung apat na pangungusap para ilarawan ng isang karaniwang banghay. So, isa sa mga paraan kanina, yung tradisyonal, simula, gitna, wakas. Ang pangalawang paraan naman ay yung pang-apat o yung mga apat na pangungusap. Ito yung apat na description para ilarawan din daw ang isang karaniwang banghay. Lalo na kung ang focus ng pagsusuri mo ay tauhan. Halimbawa, gusto mo lang i-focus ay yung tauhan, yung main character. Okay. So, yun lang yung iyong susuriin sa aknang ito o sa banghay na ito. So, ano yung una? Sabi na dito, mayroong ninanaisang sinuman. So, kung susuriin mo, babanghayin mo yung isang akda, yung pangunahing tauhan, ano ba yung ninanais niya dito? Kasi yun yung gagawin niyo sa written works niyo eh. Ito yung gagamitin yung pattern. Okay, mayroong ninanais ng sinuman. Ano ba yung ninanais niya ng tauhan? Diba? Hindi niya kaagad makukuha ang ninanais. So, ano equivalent dito? Equivalent yan, magkakaroon ng conflict o ng suliranin. Kaya hindi niya makukuha agad yung gusto niya. Halimbawa, di ba pinaka-cliche na kwento ay halimbawa isang estudyanteng mahirap. Ang nais niya, magtagumpay sa buhay. So yun yung mayroong ninanais ng sino man. Diba? Pangarap ni Leia ang magtagumpay sa buhay. Yun yung ninanais niya. Hindi niya agad makukuha ang ninanais. Bakit? Kasi mahirap lang sila. Halimbawa, okay, nagkasakit pa yung nanay niya, o kaya ulila na siya, o kaya nag-working student siya. So, ganyan. So, merong conflict lagi para di niya makuha yung kanyang ninanais. Okay. Magsisikap siya para makuha ito. Mag-double job, di ba? Mag-SA o student assistant, di ba? Kukuha ng scholarship. So, may pagsisikap para makuha yon. Then, sa dulo, i-judge siya ng tadhana. Paano siya i-judge ng tadhana? Magtatagumpay siya, okay, tatanggapin niya, hindi niya makukuha ang kanyang ninanais. So dito sa number 4, katumbas siya ng resolusyon. Ano bang nangyari sa pangarap ni Leia? Nagtagumpay ba siya o nakuha ba niya o hindi niya nakuha yung kanyang ninanais? Na nasa ika-apat yun na bahagi. Ngayon, kapag kayo ay nagbanghay gamit ang apat na pangungusap para ilarawan ng isang karaniwang banghay, hahanapin ko ang citation, hahanapin ko ang CP, gaya ng patunay. O, halimbawa, sinabi mo sa umpisan ang pangarap niya ay, halimbawa, hindi explicitly sinabi yung pangarap niya. Halimbawa, pangarap niya doon ay maging doktor. So, halimbawa, si Leia, ninanais niya maging doktor. Makikita ito o mababasa ito, halimbawa, sa ikatlong pangungusap ng unang pahina, kung saan sinasabi ang, di ba, ganito, nais kong tumulong. Halimbawa, yun yung quote na makikita dun sa akda mismo. So, ganun yung pagpapatunay na hinahanap ko. Ano? Pangalawa, halimbawa, ano yung suliranin ba? Hindi nga agad makukuha ang nais niya. Halimbawa, ngunit, kahit gusto man ito ni Leia, mahirap lamang sila. So, yun yung suliranin, halimbawa. So, paano yon? Saan yung lumabas? Paano mo yun nakuha sa kwento? CCPin mo rin. So, ano yung ginawa niya para makuha yung anong ginawa niyang pagsisikap para makuha yon? So, yung number 3. At pang-apat, ano yung kinalabasan ng pagsisikap niya? Nagtagumpay ba siya o tinanggap na lang niya na hindi ngayon makukuha? So, yun yung apat na pangungusap para ilarawan ng isang banghay. At pang-apat, yung tinatawag nating yung tinatawag nating klasikong banghay ayon sa tatsulok ni Freytag. Okay. So, si Freytag, gumawa siya ng isang tatsulok kung saan nilalarawan daw yung daloy ng isang tradisyonal na o klasikong bagay. Ibig sabihin ng classic, halos ito yung ginagamit. Kung dati, traditional, luma, ito naman, mula nung hanggang ngayon, classic ito, ginagamit pa rin natin. Kahit sa English, ginagamit ito. Okay, so isa-isahin natin. Una, tinatawag ng exposition o panimulang galaw, flat pa. Okay, ano-ano ba yung nangyayari dyan? Mamaya tignan natin. Ano? Komplikasyon o tumitinding galaw, so may rising action na. English rising action yan, o denouement. Tama ba? Denouement. Exposition, denouement. Oh, hindi. Dito ata yun sa kakalasan eh. Hindi ko na alam yung English. Okay. So, complication to yung pangalawa. Then, rurok o climax o kasukdulan. Okay. So, yun yung
kapanapanabik na pangyayari sa isang kwento, then bababa sa kakalasan, then resolution. So, isa-isahin natin yung mga yan. Okay. Ano bang makikita natin dyan? Okay. So, una, sa exposition daw, ano ang karaniwang ginagawa sa exposition? O ito, pakinggan nyo naman ito dahil ito yung nasa performance task nyo. Kapag nagsuri kayo sa performance task nyo, ang gagamitin ninyong paraan ng pagbabanghay ay ito, yung phrase tag. Tatsulok to phrase tag. Okay? So, ito daw ang ito ang nakaaakit na kalagayan. Nilalatag ang impormasyon tulad ng, ibig sabihin dito sa umpisa, bakit sinabing nakaaakit na kalagayan? Minsan, kapag hindi interesting ang iyong tauhan, hindi interesting kundi man tauhan ang interesting ay yung panahon, halimbawa period film siya o period story, panahon ng mga Kastila, panahon ng mga Hapon, o panahon ng gera, panahon ni Duterte, halimbawa. So, hindi yan magiging kapanapanabik o kaakit-akit. Okay. So, inilalatag ang impormasyon tulad ng panahon, lunan, pangunahing tauhan, at pahapyaw na suliranin. Ibig sabihin sa pahapyaw na suliranin, hindi pa yung main suliranin. Ibig sabihin, meron lang siyang, nag-struggle siya, pero wala pang binabanggit. Hindi mo na binabanggit siya kung ano yung suliranin niya. Ang kanyang kakaharapin. Bagamat may clue na ibinibigay sa atin. Yung mga kwentong hayag na sa simula pa lamang yung problema. So, ibig sabihin, may mga kwento na sa simula pa lamang, hayag na yung problema, pero pinapatindi pa sa mga susunod na pangyayari. Okay. Mapapansin rin sa exposition ang mga namumuong tunggalian sa akda. So, dito na makikita kasi, papakilala na rin yung kontrabida, kung meron man, papakilala na rin yung anong conflict ba, sa sarili ba yan, di ba? Di ba may tao versus sarili, tao versus kalikasan, tao versus teknolohiya, tao versus lipunan, at iba pa. So, nandiyan yan sa exposition lahat. Okay. So, yan yung mga pwede nyo i-cite sa exposition. Either pakilala yung tauhan, lugar, pangyayari, at iba pa. Okay. Ngayon, sa komplikasyon o sa tumitinding galaw, ito ang mga pangyayaring maglulundo sa kasukdulan. So, ano ba yung mga pangyayari na nagtitrigger para magkaroon ng confrontation? Kasi yung confrontation, yun yung kasukdulan. O yun yung rurok. Ibig sabihin, yun yung pinaka-climax. Doon ka na-shook. Doon ka nagulat sa climax. Okay. So, unti-unting pinararanas sa pangunahing tauhan at sa mga mamabasa ang mga suliranin, tunggalian at hamon. So sa komplikasyon, pinaparanas sa sayo, ano ba yung matinding suliranin mo? Okay. So halimbawa, dyan yung kwento kanina ni Leia ulit. O dyan yung halimbawa, mapasok siya kahit hindi gutom, di ba? Yan yun. Naglalakad kasi walang pang taxi o walang pang jeep. So lahat yan ay nandun sa komplikasyon. Okay. Susunod ay yung binubuo ng saglit na kasiglahan, nakarugtong ng panimulang galaw at higit na tumitindi ang kawilihan at ng suliraning binubuo ng maliit na bahagi patungo sa kasukdulan. So dito daw, dahil karugtong siya ng panimulang galaw, yung saglit na kasiglahan, higit na tumitindi. Ibig sabihin, higit na pinapatindi yung conflict kung saan nararanasan o binigyan ng clue kanina sa panahon ng exposition. Okay. So, yun yung function ng tumitinding galaw. Okay. Pangatlo, syempre yung kasukdulan. Okay, ito pa pala. So, sabi rito, ito yung sinabi ko kanina, sa mga mahabang akda, kabilang dito ang mga subplot. So, kung may mga subplot, halimbawa, ang probinsyano, di ko alam kung tumating na siya sa conflict, sa climax. Pero halimbawa, subplot lang yung mga yan. So, may mga minor na tauhan. Okay, dyan din daw nagaganap yung planting, nagpapahiwatig na maghahanda sa mambabasa sa magiging wakas. Okay. So rurok o kasukdulan, ito yung pinakamakulay at pinakamakantal na bahagi ng kwento. So tinatangka ng bahaging ito na harapin at lutasin ng pangunahing tauhan ng kanyang pinakamalaking problema. So dito na nagaganap yung konfrontasyon at dito na nagaganap yung kanyang pinakamalakas o pinakamalaki na laban o sa kanyang buhay o kung saan may konfrontasyon o kung saan malalaman na natin yung sagot dun sa tanong o sa suliranin na ibinibigay na ginagawa sa exposition at saka sa tumitinding galaw. So dito rin daw binubugso ng pangunahing tauhan ang kanyang pinakamataas na damdamin. So tayo ng mga mambabasa o manonood, medyo dito tayo parang nabibigla, dito tayo na gugulat o dito tayo na iyak minsan o natatawa o parang ipapakita sa atin na may
na may malaki palang kinakaharap na suliranin yung pangunahing tauhan. O parang dito, tinitignan natin kung malulutas ba talaga yung sulat. Halimbawa nito, di ba, yung kunyari si Leia kanina gusto niya maging doktor. Ito na yung panahon na nag-board exam siya, o nakapasa ba siya, mga ganun. So dyan yung nakalagay sa kasukdulan. O kaya, pinag-practical exam siya, nakapasa ba siya para makakuha ng scholarship. So mga ganun, nasa hurok yan o sa kasukdulan. Okay. So, panghuli yung kalinawan at kalakasan. So, pinagsama ko na siya yung ah, ah, yung kalinawan at kakalasan kasi kakalasan ay kalinawan din naman. Ang ibig sabihin ng pagkalinaw ay ano ba kinalabasan ng rurok o ng ating ah, patungong resolusyon. Ibig sabihin kasi sa resolusyon naman kasi o sa wakas guys, ang pinakakukunin nyo lang dyan yung pinakahuli. Ano bang pinaka nangyari sa dulo ng kwento? O paano ba nagwakas yung kwento? Hindi naman lahat ng wakas ay nasa dulo. No? Kasi pag inayos natin yung kwento, maaaring ang wakas ay nasa gitna na pala. 'Di ba? Okay. So, depende yun sa paghahanap ninyo ng nasa kwento. Okay. So, resolusyon o konklusyon ng isang akda, ito'y kalipunan ng mga pangyayaring magsasara sa isang kwento. So, yung kakalasan o yung sinasawag nating pagbabana ng aksyon, maaaring yun na yung ano yung kinalabasan ng climax. So, yun yung rurok. Tapos, paano natapos yung kwento? So, kasi babalik siya sa plot. Ano nangyari sa mga tauhan? Yun yung karaniwang dinidiscuss sa resolution eh. Ano nangyari sa mga tauhan? Na-resolve ba yung problema? Yun yung karaniwang, kaya nga resolution. Okay. Nilalayo nitong mabigyang linaw ang mga pangyayari at kapalaran ng mga pangunahing tauhan. So, yun yung bahagi ng resolution at saka ng kakalasan. Okay. So ngayon, sa pangalawang bahagi ng video ay susubukan nating banghayin yung akdang Uhaw ang Tigang na Lupa. So itong Uhaw ang Tigang na Lupa babasahin natin, then susubukan nating tignan yung banghay niya kasi magulo yung banghay ng Uhaw ang Tigang na Lupa. Kasi ito na yung mismong practice ninyo para sa pagbabanghay niyo pa sa masusunod na kwento na ating babasahin. So, bangan yung pangalawang bahagi ng video natin na ito.